Magandang araw, Karine, at maging sa mga tagapagsubaybay sa YouTube channel mo. Kumusta kayo? Sana na maayos kayong kalagayan at gayon din ang inyong mga mahal sa buhay. Isa rin ako sa mga tagahanga at taga-suporta sa inyong YouTube channel. At sa katunayan ay matagal ko na sanang binabalak na magpasa rin ng kwento ko. Ngunit ngayon lang ako nagkaroon ng libreng oras. Siya nga pala, kagaya ng ibang tao na nagpapadala ng kani-kanilang mga kwento, ay itago niyo na lang ang aking katauhan sa alias na Steffi. Ako ay nagmula sa probinsya ng Antique. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay naikwento lang din sa akin ng tatay ko noong maliliit pa kami ng mga kapatid ko. Ayon pa kay tatay, narinig lang daw niya ang kwentong ito sa ninong niya. Mismong kabuwanan daw yon ng Hulyo. Pasado 5:00 ang oras sa hapon. Makulimlim ang kalangitan ng hapong yon at nagbabadya ang malakas na ulan. Nang sandaling yun ay abala sa pagkakayod ng niyog si Mang Elmer para gagamitin ng kanyang asawa sa niluluto nito. Binabalak ng mag-asawa na magluto ng ginataang tilapia para sa kanilang hapunan. Si Mang Elmer ay kilala sa maliit nilang baryo bilang isang antingero. Sa edad na 44 anyos ay hindi maitatangging sobrang husay pa rin niya at napakalakas. Walang may makakapantay sa kanyang angking galing at lakas. Dahilan kung bakit karamihan sa mga kalalakihan ay kinaiinggitan siya. Kung pisikal na anyo ang pag-uusapan, ay pasado rin si Mang Elmer. Matikas siya at mayroong matipunong pangangatawan. Nagsisilakihan ang mga kalamnan niya. Ano pat, maliban sa mga mabibigat na gawain, ay lagi siyang nag-iensayo sa bukid. Si Aling Alicia, ang maswerteng babaeng na pangasawa ni Mang Elmer. 40 anyos na ang babae. Si Aling Alicia ay lumaki sa lungsod ng Maynila. Ngunit nang tumuntong ito sa 21 anyos, ay dinala siya ng kanyang tiyahin sa probinsya at doon na sila nagkakilala ni Mang Elmer. Pinagkalooban ng isang anak na lalaki ang mag-asawa, si Adonis. Ngunit hindi kagaya nilang mag-asawa, ay may pagkamatigasin ng ulo nitong si Adonis. Lumaking mapang-abuso si Adonis. Palibhasa kasi nag-iisang anak, kaya lumaki sa layaw. Hindi rin naman siya matanggihan ng kanyang mga magulang, kung kaya't anuman ang kagustuhan nito ay kanilang ibinibigay. Malapit nang kumagat ng dilim at mukhang may paparating na bagyo pa yata. Nasaan na kaya ang batang yon? Labis na pag-aalala sa mukha ni Mang Elmer habang nakasilip siya sa labas ng nakabukas nilang bintana. Hindi niya maiwasan na mag-alala sa lalaking anak niya na si Adonis. Anong oras na kasi? Ngunit hindi pa rin ito nakakauwi. 19 anyos na si Adonis, kaya may pagkamatigas na ang ulo nito. Ilang beses na siyang pinagsasabihan at sinuway ng kanyang mga magulang na iwasan nito ang magpagabi ng uwi, lalo na't napakadelikado ng panahon. Maliban sa mga trahedya, ay maraming mga aswang ang gumagala sa kanilang baryo. Oo nga't antingero si Mang Elmer, ngunit hindi siya kagaya ng kanyang anak
na walang ibang ginawa kundi ang magbulakbol kasama ang mga siga at tambay nitong mga tropa. Sa katunayan ay ilang beses na ngang hinarangan ng mga aswang itong si Adonis. Mabuti na lang at nagkataong napadaan itong si Mang Elmer, kaya nagawa niyang iligtas ang sariling anak mula sa mga ito. Malalim na napabuntong hininga si Mang Elmer bago siya tuluyang napatayo mula sa bangko na kanyang inuupuan. Dahan-dahan niyang binuhat ang sisidlan na may lamang kinayod na nyog. Nang makarating siya sa kusina, ay naabutan pa niya ang kanyang asawa na walang imik na nagluluto ng kanilang hapunan. Tinanong pa nga siya ni Aling Alicia kung nakauwi na raw ba ang anak nila, ngunit nagkibit balikat lang ito. Umihip ang napakalamig na hangin. Maya-maya pa ay tuluyang bumuhos ang napakalakas na ulan na sinabayan pa ng dumadagundong na kulog at kidlat. Inutusan ni Aling Alicia ang asawa na sarhan daw nito ang mga bintana upang di makapasok ang tubig ulan na agad namang sinunod ni Mang Elmer. Tahimik na sinara ni Mang Elmer ang mga bintana at nang akmang isusunod na sana niya ang pintuan nang bigla siyang nakarinig ng malakas na sigaw. Bahagyang kumunot ang noo ni Mang Elmer nang mamataan niya ang isang bulto mula sa malayong tumatakbo. Nang dahil sa sobrang lakas ng ulan ay hindi niya masyadong nasilayan ang mukha ng taong tumatakbo. At kung hindi pa niya muling narinig ang ginawang pagsigaw ng taong yun, ay hindi pa niya makikilala na ang anak niyang si Adonis pala yun. Mas lalong nangunot ang noon ni Mang Elmer nang makumpirma niyang si Adonis ngayon. Tumatakbo ito palapit sa kinaroroonan niya. Napabulong pa nga si Mang Elmer na nagpaulan na naman daw ang lalaki at baka magkakasakit na naman ito. Natikilan si Mang Elmer nang mapagtanto niya na parang may mali at sa isiping yun ay agad siyang tumakbo sa labas at sinalubong ang anak na lalaki. "Anong nangyari sa'yo?" Halos pasigaw na tanong ni Mang Elmer nang huminto siya sa harapan ng anak. May mga kalmot ito at may mga sugat sa binti at braso. Bahagya pang inalalayan ni Mang Elmer si Adonis sa pagdalakad dahil bakas sa mukha ng lalaki ang hirap at sakit. May nakasagupaan akong bangkilan sa daan, tay. Mabuti na nga lang at napadaan sila Mang Estong dahil kung nagkataon baka natuluyan na ako nun. Tugon ni Adonis, kaya wala sa oras siyang binatukan ng ama. Hindi maiwasan ni Mang Elmer na makaramdam ng galit at pag-aalala sa anak. Ilang beses na rin kasi niya itong pinagsabihan na mag-ensayo sa pakikipaglaban. Binabalak din sana ni Mang Elmer na ipasa sa nag-iisa niyang anak ang pagiging antingero nito. Ngunit masyadong matikas ang ulo ni Adonis upang sumunod sa kanyang yapak. Pinagsabihan din ni Mang Elmer si Adonis na bawas-bawasan nito ang pagiging matigas ang ulo. Walang imik lang si Adonis hanggang sa tuluyan silang nakarating sa loob ng bahay. Nag-aalalang sinalubong pa nga silang dalawa ni Aling Alicia sa pintuan. "Yan! Baka sa susunod, hindi lang bangkilan ng makakasagupa mo, kundi buong angkan na ng mga aswang!" Ani ni Mang Elmer sa anak. Walang imik lang si Adonis habang pinapangaralan siya ng kanyang mga magulang. Tahimik lang siyang nakaupo at nakatingin sa natamo niyang mga galos at kalmot. Hindi yun ang unang beses na may nakasagupaan siyang aswang sa daan, kaya hindi na siya naninibago. Isa pa, naisip din ni Adonis na palagi namang
May ibang taong tumutulong sa kanya. Kaya bakit pa niya kinakailangang sumunod sa yapak ng antingero niyang ama kung may ibang tao naman ang gagawa nun para sa kanya? Napabuntong hininga si Mang Elmer. Hindi rin naman niya masisisi ang kanilang anak kung bakit tila matigas ang ulo nito. Ano pat, pinalaki nila ito sa layaw. Doon na siya tuluyang naniniwala sa kasabihan na ang mga batang lumaki sa layaw, paglaki ay sakit sa ulo. Napailing-iling na lang si Aling Alicia bago niya napagpasyahang gamutin ang sugat ng kanilang anak. Samantalang dumiretso naman si Mang Elmer sa kusina at siya na ang tumapos sa naudlot na pagluluto ng kanyang asawa. Nang sumunod na araw, kagaya ng nakagawian, ay maagang nagising ang mag-asawa. Maagang nagluto ng kanilang almusal si Aling Alicia, samantalang matapos uminom ng kape si Mang Elmer, ay mag-isa siyang tumungo sa bukid upang mag-araro. Maliban sa pagiging antingero, ay isa ring magsasaka si Mang Elmer at ang pagsasaka ang kanyang ikinabubuhay. Tanghali na nang magising ang anak nilang si Adonis. Nang magising ang lalaki, ay agad na tumungo ito sa kusina at naghalungkat ng makakain. Naabutan pa nga niya ang kanyang ina na abala sa paglalaba ng mga labahin nilang damit. Ngunit sa halip na tulungan ng ina sa ginagawa, ay humingi pa ito ng pera dahil binabalak nitong pumunta sa bahay sugalan upang magsugal kasama ang mga barkada niya. Nang dahil sa laki sa layaw, ay walang nagawa si Aling Alicia kundi ang bigyan na lang ng pera si Adonis. Isa pa, nag-iisang anak lang din naman nila ang lalaki, kaya ayaw nilang magalit ito o makaramdam man lang ng pagkamuhi laban sa kanilang mag-asawa. Bago pa umalis ng bahay si Adonis, ay pinayuhan pa siya ng kanyang ina na huwag magpagabi at mag-iingat sa daan. Kagaya ng kanyang binabalak, ay dumiretso si Adonis sa bahay sugalan. Naabutan pa niya ang mga barkada niyang nagkakasiyahan sa loob. Nakahitit pa ang mga ito ng tabako at nang mapansin ng mga ito ang kanyang presensya, ay agad siyang sinalubong ng mga ito at niyayang maglaro na hindi naman natanggihan ni Adonis. Kinagabihan, binabalot ng nakakabinging katahimikan ang paligid. Nasa kalagitnaan ng kagubatang nakatayo ang bahay nila Mang Elmer, kaya walang ingay silang naririnig maliban sa huni ng mga hayop at mga kuliglig. Nagkataong nasa tahimik na paghahapunan si Mang Elmer at ang kanyang pamilya nang biglang may kumalampag sa kanilang bubungan. Napatigil si Mang Elmer at nakiramdam siya sa paligid. Ilang saglit pa ay nakarinig sila ng sunod-sunod na pagkaluskos mula sa labas. Ramdam niya na may kakaibang nilalang ang nakaabang sa labas ng kanilang bahay at alam niyang hindi lang ito nag-iisa. Napasulyap pa siya sa kanyang asawa nang mga sandaling yun ay nakatingin din pala ito sa kanya. Maya-maya pa ay biglang bumalot ang nakakabinging katahimikan sa paligid. Napatayo si Mang Elmer at binalak niyang tignan kung ano ang meron sa labas. Nakakailang hakbang pa lang siya palapit sa pintuan nang biglang bumukas ang kanilang bintana at bumungad doon ang isang nilalang na may mapupulang mga mata na nakasilip. Malutong na napamura pa si Mang Elmer dahil sa pagkabigla. Akmang lalapitan na sana ang aswang na nakasilip sa labas ng bintana, ngunit bigla rin yung naglaho at kasunod nun ay muli na naman silang nakarinig ng sunod-sunod na pagkaluskos.
Agad na sinabihan ni Mang Elmer sina Adonis at Aling Alicia na pumasok ang mga ito sa loob ng kanilang kwarto at huwag lalabas ng bahay anuman ang mangyari. Matapos yung sabihin ni Mang Elmer, ay agad niyang kinuha ang kanyang buntot pagi. Adonis! Ikaw lang inaasahan ko, anak! Sakali mang may pumasok na aswang sa loob ng bahay, ipagtanggol mo siya! Huwag na huwag mong pababayaan ang iyong ina! Habilin pa ni Mang Elmer kay Adonis at walang pagdadalawang isip na lumabas sa bahay nila upang harapin ang mga aswang na gumambala ng kanilang payapang paghahapunan. Humanda ka, Elmer! Ikaw ang magsisilbing pantawid gutom namin! Malademonyong sambit ng isang aswang. Pagkalabas ni Mang Elmer, mukhang pinaghandaan talaga ng mga aswang ang paglabas ng lalaking antingero dahil sabay-sabay pa nila itong inatake. Mabuti na lang at maliksi ang galaw ni Mang Elmer dahil nagawa niyang maiwasan ang mga aswang na umatake sa kanya. Todo siya sa pagsangga at pag-iwas sa mga ito. Sinisigurado niyang hindi siya makalmot ng mga ito at nang makahanap siya ng tamang tiyempo ay inatake rin niya pabalik ang mga aswang. Mabuti na lang at may ilaw na nakalagay sa labas ng kanilang bahay kaya malayang nasilayan ni Mang Elmer ang nakakatakot na itsura ng mga aswang. Pulang-pula ang mga mata ng mga aswang, matutulis at mahaba ang kanilang mga ngipin at maging ang kanilang kuko. Halos lahat ng mga kalalakihang aswang ay napuno ng itim at makapal na balahibo ang katawan. Hinding-hindi ako makapapayag na magpapatuloy kayo sa paghahasik ng kasamaan sa baryong ito! Galit na sigaw ni Mang Elmer bago niya sunod-sunod na pinaghahampas ng buntot pagi ang bawat aswang na nagtatangkang lumapit sa kanya. Bawat aswang na natatamaan ng buntot pagi ay napapahiyaw dahil sa sobrang sakit at hakting naramdaman nila. Napangisi pa si Mang Elmer nang masulyapan niya ang ilan sa mga aswang na nakatamo ng sugat. Mas lalo niyang pinatalas ang kanyang pakiramdam at pinaliksi ang bawat galaw niya. Habang nakikipaglaban, ay palihim pang napahawak si Mang Elmer sa suot niyang anting-anting. Mabilis niya yung ginawaran ng halik bago nagpatuloy sa pakikipaglaban. Naramdaman niyang may aswang na aatake sa kanyang likuran, kaya mabilis siyang napaikot sa ere sa kayon malakas na sinipa. Habang tumatagal, ay mas lalong nagiging mainit ang labanan sa pagitan ng antigero at ng mga aswang. Naramdaman din ni Mang Elmer na habang tumatagal ay humihina ang mga aswang, kung kaya't hindi na siya nagsayang pa ng oras at mabilis na pinabagsak ang ilan sa mga ito. Nasa kalagitnaan ng matinding pakikipaglaban si Mang Elmer kontra sa mga aswang nang makarinig siya ng malakas na sigaw na nagmula sa loob ng kanilang bahay. Agad siyang napasulyap sa kanilang bahay at doon niya napagtanto na maraming aswang pala ang nagtatangkang pumasok sa loob. May 2 aswang pang nasa itaas ng bubong at mukhang sinusubukan nilang sinisira yun. Napamura si Mang Elmer. Hindi niya maiwasan na mag-alala at magalit lalo na't nasa loob ng bahay ang kanyang mag-ina. Wala rin namang alam ang mga ito sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kung kaya nangangamba siya lalo na't nasa panganib ang kanyang asawa at nag-iisang anak. Umalis kayo dyan! Umalingaw-ngaw ang ginawang pagsigaw na yon ni Mang Elmer matapos niyang pabagsakin ang mga aswang. Napatakbo siya palapit sa kanilang bahay
at ang bawat aswang na nagtatangkang humarang sa kanya ay mabilis niyang pinapabagsak. Ilan sa mga aswang ay bumagsak sa lupa na walang buhay at pugot ang ulo. Nang tuluyang nakarating sa loob ng bahay si Mang Elmer, ay naabutan pa niya si Adonis na may hawak na itak. Nanginginig pa ang lalaki sa harapan nito at naroon ang isang sigbin. Naglalaway ang sigbin at mukhang gutom na gutom pa ito. Hindi na nagsayang pa ng oras si Mang Elmer at agad niyang inatake ang sigbin hanggang sa napabagsak niya ito. Nang tuluyang napatumba ni Mang Elmer ang sigbin, ay agad niyang nilapitan si Adonis at tinanong kung nasaktan ba ito o kung ayos lang daw ba ito. Ngunit walang imik si Adonis at nanginginig pa rin. "Tay! Si nanay!" Tanging naitugon ni Adonis, at nang marinig yon ni Mang Elmer ay agad na namilog ang kanyang mga mata. Sa kanya nilapitan ng kanyang asawa na nakahandusay sa likuran ni Adonis. May sugat ang tiyan ng babae, kaya dali-daling hinubad ni Mang Elmer ang pang-itaas niyang damit. Pinunit yon, saka inilagay sa bandang tiyan ni Aling Alicia na dumudugo. "Adonis! Bantayan mo muna ang iyong ina!" Galit na usal ni Mang Elmer nang namataan niya ang dalawang aswang na nakasilip sa butas na bubong. Agad na kinuha ni Mang Elmer ang hawak na itak ni Adonis at walang pagdadalawang isip na itinusok yon sa dalawang aswang na nakasilip sa kanilang bubungan. Narinig pa niya ang hiyaw ng mga ito at pagpagaspas ng kanilang mga pakpak, hudyat na lumalayo na ang mga ito. Nang masiguradong wala ng kalaban sa paligid, ay muling binalikan ni Mang Elmer ang kanyang mag-ina. Agad niyang binuhat ang kanyang asawa at dinala ito sa kanilang kwarto. Inutusan pa niya si Adonis na magpakulo ng mainit na tubig na agad naman nitong sinunod. Kumuha rin ng iba't ibang gamot si Mang Elmer upang gamitin niya sa panggagamot sa kanyang asawa. Sa kabutihang palad ay nagawang iligtas ni Mang Elmer ang buhay ng kanyang asawa sa bingwit ng kamatayan. Tagumpay niyang nagamot ang sugat ni Aling Alicia at matapos niyang gamutin ng babae ay galit na hinarap niya si Adonis. Gulat na gulat pa si Adonis nang walang pag-aalinlangan siyang sinuntok ni Mang Elmer. "Kailan ka ba matututo, Adonis? Simpleng utos ko lang sa'yo. Hindi mo magawa ng maayos. Kailan ka pa ba titino? Kailan ka pa ba matututo? Kung nagsanay ka lang sana makipaglaban, marahil hindi malalagay ang nanay mo sa kapahamakan." Naisigaw ni Mang Elmer sa sobrang galit. Nanatiling tikom ang bibig ni Adonis, ngunit hindi niya maiwasang sisihin ang sarili dahil sa nangyari sa kanyang ina. Naisip din niya na kung hindi lang sana siya duwag, marahil ay nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang nanay. Halos hindi na makatulog ng gabing yun si Adonis dahil sa lungkot, galit at pagsisisi. Nang dahil sa mga pangyayari ng gabing yon, ang dating batugan at mapang-abusong anak ni na Aling Alicia at Mang Elmer ay biglang nagbago. Simula rin ng araw na yon ay napagdesisyonan ni Adonis na sumunod sa yapak ng kanyang ama, ang maging isang magiting na antingero na hindi lang magtatanggol sa kanyang pamilya, kundi maging sa ibang tao. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawa dahil sa wakas ay nabuksan na ang isipan ni Adonis. Lahat ng mga kaalaman ni Mang Elmer ay binahagi niya sa kanyang anak. Hindi naging madali ang mga pagsubok na napagdaanan ni Adonis. Tuluyan niyang binitawan ang masama niyang mga gawain. Maraming mga hakbang ang pinagdaanan niya upang maging ganap siyang albularyo.
Araw-araw siyang sumasama sa ama na pumunta sa bukid at doon nag-iinsayo. Habang lumilipas ang panahon ay unti-unti rin siyang natututo. Isang hapon, nagkataong mag-isa lang na nag-iinsayo si Adonis ng araw na yon sa bukid dahil may mahalagang pinuntahan ng kanyang ama. Abala siya sa pag-iinsayo ng mga sandaling yun nang humahangos na dumating si Mang Rito. Isa ito sa mga panday sa kanilang baryo. Gawain ng mga ito ang gumawa ng mga matatalas na armas, kagaya ng mga itak. "Adonis! Adonis! Mabutit na butang kita rito!" Hinihingal na sambit ni Mang Rito. Napahawak pa ang lalaki sa kanyang dibdib at mahinang sinuntok yon. Kaya agad siyang inalalayan ni Adonis at tinanong kung maayos lang daw ba siya. Sa halip na sagutin ni Mang Rito si Adonis, ay napahawak ito sa balikat ng lalaki. "Ang tatay mo! Nagkataong napadaan siya sa pandayan at nung patawid na sana siya sa daan nagulat na lang kami nang bigla siyang bumagsak. Kaya yun, dinala namin sa ospital sa bayan. Inatake ang tatay mo." Tugon ni Mang Rito na ikinabigla ni Adonis. Hindi niya yon inaasahan. Sa pagkakaalam niya at ng karamihan ay sobrang lakas ni Mang Elmer. Kaya halos hindi siya makapaniwala na dinala ang tatay niya sa ospital. Doon lang din niya napagtanto na kahit gaano pa pala kalakas at katibay ang isang tao, ay kaya pa rin pala itong tamaan ng karamdaman. Mukhang hindi na talaga maalis sa katawan ng tao ang sakunat aksidente. "Mang Rito, alam na ba ito ng nanay ko?" Tanong ni Adonis sa matandang lalaki, ngunit napailing lang ito sa kanya bilang tugon. Sige na, puntahan mo na ang tatay mo at ako nang bahalang magpaalam sa nanay mo sa nangyari sa kanya." Ani Mang Rito. Kaya napatango si Adonis. Hindi na siya nagsayang pa ng oras. Agad siyang napatakbo pababa sa kabundukan. Mag-isa niyang tinahak ang masukal na kagubatan. Labis siyang nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang ama. Takbo siya ng takbo hanggang sa tuluyan siyang nakarating sa mataong lugar. Lakad-takbo ang ginagawa ni Adonis. Napapatingin pa nga ang ilan sa mga tao sa kanya, ngunit ipinagsawalang bahala na lang niya ang mga ito. Gulong-gulo ang isipan ni Adonis ng mga sandaling yun, at sa sobrang pagmamadali ay aksidente pa siyang may taong nakabangga. At manghihingi na sana ng paumanhin si Adonis sa taong nabangga niya. Nang makilala niya ito, hindi niya naiwasang magtaka, lalo na't makumpirma niya na ang taong nabangga niya ay walang iba kundi ang kanyang ama. Nakangiti pa si Mang Elmer ay dala-dala pa itong mga supot. Napasulyap pa nga sa kanya si Mang Elmer at kumunot ang noo nito nang makita ang anak. Agad na tinanong ni Adonis ang ama kung kumusta na raw ba ito at kung bakit lumabas ka agad sa ospital. Ngunit nagulat siya sa naging tugon ni Mang Elmer. "Ano? Kagagaling ko lang sa palengke. Eto nga't bumili ako ng kamatis at isdang bangus. Ano bang pinagsasabi mo? Saka, nasaan ang nanay mo?" Saad ni Mang Elmer na tila naguguluhan din sa mga pinagsasasabi ni Adonis. Naikwento ni Adonis sa ama ang mga nangyari at ang ginawang pagsulpot ni Mang Rito sa bukid kung saan siya nag-iensayo. Sinabi rin ni Adonis na sinabihan siya ni Mang Rito na nasa ospital nga si Mang Elmer. Nagkatinginan pa ang mag-ama. Nanlaki ang mga mata ni Adonis nang mapagtanto niya na maaaring nasa panganib ang buhay ng ina niyang si Aling Alicia. At dahil sa isiping yun, ay sabay na napatakbo ang mag-ama pauwi sa kanila. Kapwa sila nag-aalala sa isipin na pareho silang nalinlang ng kalaban
at baka nasa kapahamakan na si Aling Alicia. Lakad takbo ang tanging ginagawa ni Mang Elmer at Adonis. Palihim na napamura pa si Adonis sa isipin na nagawa siyang linlangin ni Mang Rito at bahagi rin sa kanya na nananalangin na sana'y walang may mangyaring masama sa kanyang ina. Nang makarating sila sa kanilang bahay, sa labas pa lang ay napansin na nilang dalawa ang nasirang pintuan at butas-butas na dingding. Nang tuluyan silang nakapasok sa loob, ay bumungad sa kanila ang napakagulong paligid na tila ba may pinagdaanang away. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at agad na hinalughog ang buong bahay. Nasa ganung sitwasyon si Mang Elmer at Adonis nang dumating si Kaampong. May katandaan na ang lalaki at isa sa mga malalapit na kaibigan ni Mang Elmer. Bakas pa ang pagtataka sa mukha ni Kaampong, lalo na't nakita niyang nagkakagulo sa bahay ni Mang Elmer. Elmer, ano bang nangyayari rito? Parang pinagdaanan ng bagyo. Tanong ni Kaampong, at ang tanging tugon lang ni Mang Elmer ay nawawala ang kanyang asawa. Napahilamos pa ng mukha si Mang Elmer at doble-doble ang kanyang kaba. Hindi niya alam kung saan siya maghahanap o kung saan dinala ng mga kalabang aswang ang kanyang asawa. Antingero nga siya, ngunit hindi naman siya manghuhula. Pabalik-balik ng lakad si Mang Elmer. Nag-iisip siya ng paraan kung paano mahanap ang kanyang asawa, samantalang nasa loob naman ng silid nila si Adonis. Walang imik ang lalaki, ngunit kagaya ng ama niya, ay nag-iisip din siya ng mga posibleng lugar na pinagdalhan sa kanyang ina. Tahimik lang na nagmamatsyag sa mag-ama si Kaampong. Tahimik din ang matandang lalaki. Nagulat din siya sa balitang narinig niya mula kay Mang Elmer. Nasa ganong sitwasyon silang tatlo nang makarinig sila ng sunod-sunod na pagkalampag sa labas. Mabilis na napatayo si Mang Elmer at agad na napatakbo sa labas upang tingnan kung ano ang bagay na yun. Maging si Adonis ay mabilis na napatakbo rin at sumunod sa ama, ngunit ganun na lang ang pagkagulat nilang dalawa nang makita nila si Aling Alicia sa labas. May dala-dalang basket ang babae at puno yun ng saging. Nasulyapan din nila ang isa pang basket sa damuhan at sa mga kumalat na suso. Doon lang nila napagtanto na marahil ang ingay na narinig nila ay nanggaling doon. Alicia, saan ka nang galing? Akala ko kung paano ka na. Agad na sinalubong ni Mang Elmer ng mahigpit na yakap ang asawa na bagong dating lang. Hindi niya maiwasan na matuwa dahil ligtas ang kanyang asawa. Nagtaka si Aling Alicia dahil sa inasta ng kanyang asawa at anak, kung kaya't tinanong niya ang mga ito kung anong nangyari, kaya naikwento ng mga ito sa kanya ang buong pangyayari. Ang kinalabasan, nagkataon naman daw na sinundo ni Aling Mary Grace sa bahay nila upang kumuha ng mga suso at saging, at mukhang hindi sila naabutan ni Mang Rito. Mabuti na lang at yun ang nangyari, dahil baka kung nagkataon ay baka tuluyang nadakip ng grupo ni Mang Rito si Aling Alicia. Naisip din nila na marahil kaya magulo ang bahay nila dahil sinadya yung guluhin ng mga aswang. Mukhang si Aling Alicia nga talaga ang pakay ng mga ito. Maging si Kaampong ay natuwaring nang malamang ligtas si Aling Alicia. Kahit na nasigurado na nilang ligtas nga si Aling Alicia, ay hindi pa rin maiwasan ng mag-ama na mag-alala sa maaari pang mangyari. Nakakasiguro silang gagawa pa rin ng masamang plano ang mga aswang. Papahamak lang ang isa sa kanila. Ang problema nga lang ay hindi nila nababasa ang isip ng mga kalaban, kaya hindi nila alam kung kailan ng mga ito aatake.
ni hindi rin nila alam kung saan ang mga ito nagtatago. Napagplanuhan ng mag-ama na sa halip tumakbo at pagtaguan ng panganib ay haharapin nila ito. Napagpasyahan din nila na sa halip maghintay ay aakitin nila ang panganib upang lumabas at umatake. Hindi tayo maaaring maupo lang at maghintay sa kanila. Aakitin natin sila sa paraang gusto nila. Hayaan mong ang sarili nilang binabalak ang siya mismong maglalagay sa kanila sa patibang. Sa bawat laban, may mga hamon at panganib na naghihintay. Ngunit sa bawat paglalagay ng sarili sa panganib, dumarami ang pagkakataon na magtagumpay laban sa kalaban. Dugtong pa ng matandang antingero. Gabi ng Biyernes, nagkataong kabilugan ng buwan ng gabing yun. Maliban sa huni ng mga ibon at kuliglig, ay nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa paligid. Malalim na ang gabi, ngunit nasa labas pa rin ng kanilang bahay si Aling Alicia. Tahimik na naglalaba ang babae at nagkataon pang wala ang kanyang asawa at anak dahil may pinuntahan ng mga ito. Nasa ganoong sitwasyon si Aling Alicia nang makarinig siya ng huni ng tiktik. Nung una ay malakas yun, kaya alam niyang nasa malayo ang aswang. Ngunit habang tumatagal ay pahina yon ng pahina, hudyat na nasa paligid lang ang aswang. Tuluyang napatayo si Aling Alicia mula sa kanyang kinatatayuan. Nakakailang hakbang pa lang siya papasok sa loob ng kanilang bahay nang biglang may umataking aswang. Napasigaw pa si Aling Alicia sa sobrang pagkagulat. Ngunit bago pa man tuluyang makalapit sa kanya ang aswang, ay isang lambat ang humarang at humuli sa lalaking aswang. Mamaya pa ay nagsilabasan na rin ang iba pang mga aswang na naroon. Ngunit bago pa man sila tuluyang makaatake, ay lumabas din mula sa pinagtataguan nila ang mag-amang sina Elmer at Adonis. Nagkatinginan pa ang mag-ama at kapwa na pangisi. Nagtagumpay ang kanilang plano na mabitag ang mga aswang. Alam din ni Aling Alicia ang plano nilang yon at pumayag din ang babae na maging pain. Ngunit may tangan naman itong anting-anting na binigay sa kanya ni Mang Elmer para kung sakaling atakihin nga ito ng aswang ay hindi siya matatablan. Alicia! Pumasok ka na sa loob! Huwag kang lalabas! Ano man ang mangyayari! Saad ni Mang Elmer na agad namang sinunod ng babae. Siniguro rin ni Aling Alicia na nakasara ang mga bintana at pintuan. Naghanda rin siya ng mga pangontra laban sa mga aswang upang may pangproteksyon siya sa sarili. Mukhang hindi inaasahan ang pangyayaring yun at akmang tatakas pa sana ang mga aswang nang mabilis silang habulin ni na Adonis at Mang Elmer. Sa pagkakataong yon ay magkasabay na inatake ng mag-ama ang mga aswang. Bawat aswang na nakikita nila ay walang pagdadalawang isip na pinapabagsak nila. Ang gabing yon ay naging isang mainit at madugong labanan sa pagitan ng mga aswang at ng antingero at maging ang tagapagmana nito. Halos kalahating oras lang ang tinagal ng laban bago tuluyang napabagsak ng mag-ama ang mga aswang. Nagtagumpay sila sa pagpapabagsak sa mga aswang. Nang tuluyang matapos ang madugong labanan, ay magkasabay na pinuntahan ng mag-ama si Aling Alicia. Labis na natuwa pa ang ginang nang makita silang ligtas. Agad na niyakap sila ng babae. Napangiti rin si Mang Elmer at niyakap ng mahigpit ang kanyang mag-ina. Anak, pinagmamalaki kita. Walang duda, ikaw nga ang tagapagmana ko. Ikaw ang susunod na hahalili sa akin bilang isang magiting na antingero.
Mapagmalaking sambit ni Mang Elmer na kinangiti ni Adonis. Napatango siya sa kanyang ama, saka mahigpit na niyakap ang kanyang mga magulang. Sa lahat ng mga nangyari ay mayroong mga aral na natutunan si Adonis at ipinangako rin niya sa sarili na sakali mang magkaroon siya ng pamilya sa hinaharap ay hindi niya papalakihin sa layaw ang kanyang mga anak. Dahil ang mga kabataang lumaki sa layaw, pag lumaki ay sakit lang sa ulo ng mga magulang. Karine, dito nagtatapos ang kwento ng tatay ko at sana'y nagustuhan niyo ito. Hanggang dito na lang. Sa uulitin po, mapagpalang araw sa lahat. Wakas.